was overwhelmed with Albert's praises. Pakiramdam niya ay nalulunod na siya. She looked at him with sincerity. You are very woman's dream, Albert. For the past 22 years, I have been trying to be a strong person. Ginawa ko ang lahat para tingalain ako. I always use my mind over my heart. Pero nawala ang kontrol ko nung makilala kita. You changed my life, Albert. You are the key to my heart. You opened it, and since then, I have felt how it is loved again. Thank you for coming into my life. Hinagka nito ang noo niya. And I promise na ipaparamdam ko sa'yo kung paano ang mamahalin. I love you, Ara Castañeda. I love you too. Pagkasabi niyon ay sumubsob siya sa dibdib nito. Let's go, sabi nito maya-maya. Saan? Sa inn na tinutuluyan ko. Namutla siya. At bakit kailangan kasama pa ako? Anong gagawin natin doon? Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Magbabahay-bahayan tayo. Hinampas niya ang balikat nito. Hinuli naman nito ang kamay niya at dinampian iyon ng halik. Honey, relax. Wala akong gagawin na kahit ano sa'yo. Hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa ayaw sa akin. And as I said, you are a very special woman. Ang dapat sa'yo ay inihaharap sa altar. Sabi nito sa kakinitaran siya. Hindi niya maitago ang kilig sa sinabi nito. Umiiral na naman ang pagiging bolero mo. Ang sabihin mo kinikilig ka lang. Tudyo nito. At sino nagsabi? Teka nga, bakit kailangan mo pa akong dalhin sa tinutuluyan mo? Tanong niya. Kukunin ko yung mga gamit ko ron. Hindi ko maaatim na iwan ka basta rito kasama ni Martin. Kung kinakailangang bayaran ko kayo para sa okupahan ko roon, gagawin ko. Basta ang gusto ko, malapit ako sa'yo. Okay, fine. Hindi na niya sinubukan tumanggi dahil alam niyang ipagpipilitan pa rin nito ang gusto kahit pa tumanggi siya. Bakit pa siya magpapakapagod na pigilan nito? Naramdaman ni Ara ang tensyon sa pagitan ni na Albert at Martin ng sumunod na araw. Kung wala siguro siya roon at naiwan na magkasama ang mga ito, ay malamang na nagsuntukan na naman ang mga ito. Naiilang siya kay Martin. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya, ay hindi niya naiwasang magalit dito. Pero sa kabilang banda, ay pilit niyang iniintindi kung bakit nito yun ginawa sa kanya. Sa lahat ng puntahan niya, ay nakasunod na si Albert sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya na para bang mawawala siya. Hindi nga yata nito binitawan iyon. Kapag nakikipag-usap naman siya kay Martin, ay sinasadya pa ni Albert na ipakita kay Martin na may paghawak siya sa kamay nito. Narong ipulupot nito ang braso sa baywang niya o kaya ay ninanakawan siya nito ng halik. At sa gilid ng mga mata niya ay nakikita niya ang hindi maitagong inis ni Martin. Abot-abot ang pagpipigil nito para huwag sumabog ang nararamdaman. Nang sumunod na araw ay bahagyang humupa na ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Naghanap siya ng pagkakataon upang kausapin si Martin. Nagkataong may kailangan kausapin sa cellphone si Albert kaya ginamit niya ang pagkakataong iyon upang harapin si Martin. Ang sabi nito sa kanya ay tanggap na raw nito ang desisyon niya at ang katotohanan wala na itong kahit anong pag-asa sa puso niya. Napag-alaman din niya na nagkausap na pala ito ni Albert. Nang nagdaang gabi, sa tingin niya ay nagkaayos na ang mga ito nang ikwento iyon sa kanya ng kanyang nobyo. Oh yeah, this time it's for real. I love you, honey. Paglalambing ni Albert sa kanya, niyakap siya nito mula sa likuran at saka hinalikan ang nakalantad niyang balikat. Parang gusto na niyang pagsisihang nag-sleeveless pa siya. Simpleng halik lang iyon pero naghatid iyon ng libo-libong kilabot sa kanya. Sa munting kilos nitong iyon ay tila binuhay na niyon ang maging ang kasulok-sulukang bahagi ng kanyang katawan. Sino pala yung kausap mo kanina? Tanong niya upang iwaksi ang kakaibang nararamdaman. Tila sandali itong natigilan. Yun ba? Yung boss ko lang yun. Sagot nito. Napakunot-noo siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya pero tila maitinatago ito sa kanya. Bago pa siya makapagtanong uli ay hinilan nito ang kamay niya. Saan mo na naman ako dadalhin?
Tanong niya habang naglalakad sila patungo sa kung saan. Parang feel kong gumawa ng bonfire. Isn't that good idea? Mabilis na nahikayat naman siya sa gusto nito. Hinila siya nito patungo sa dalampasigan. Pero pagdating doon ay hindi niya alam kung ano nangyari dahil sa halip na gumawa sila ng bonfire ay naghabulan sila. Napakagaan ang pakiramdam niya. Ng mga oras na iyon ay wala siyang ibang gustong isipin. Ang makasama lang si Albert ay sapat na para sa kanya. Walang mapaglagyan ng kasiyahan na nararamdaman niya sa piling nito. Naisaloob niya habang nakatingin kay Albert. Masaya na po uli ako at alam kong masaya rin po kayo para sa akin. Nahiling niya na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang nadarama niya. Napapitlag si Albert nang maramdaman niya ang pagpisil ni Ara sa isang kamay niyang nakahawak sa manibela. Bigla niyang natapakan ng preno dahil na-disorient siya. Pabalik na sila noon sa Maynila. Ano ba nangyayari sa kanya? Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap si Ara. Nakikita niya sa magandang mukha nito na nagulat ito sa nangyari. Hinawakan niya ang kamay nito gaya ng masuyong paghawak nito sa kanya. I'm sorry, are you okay? Tanong niya. Tinitigan siya nito. Mababa ka sa mga mata nito ang pagtataka habang nakatingin sa kanya. Ako yata ang dapat magtanong sa iyo niyan. May problema ka ba? You seem lost in thought or something. Pinigilan niya ang sariling mapabuntong hininga. No, hindi yun ang panahon para malaman nito ang totoong nangyari sa kanya. Ang totoong dahilan kung bakit tila distracted siya. God, kasi simula pa lang nila. Tiningnan niya ito ng diretsyo. Matyaga ito naghihintay sa isasagot niya. Ilang sandali pa niyang tinitigan ito na parabang sa paraan na iyon ay malalaman nito ang nilalaman ng puso niya. I'm fine, honey, sabi niya pagkalipas ng ilang sandali. Wala namang problema. Well, kaunti lang. Napaaga lang yung submission ng mga article namin. Nag-iisip lang ako kung pwede kong isulat. Ay, naisip ko na pala at binubuo ko lang sa isip ko yung ilalagay ko. Lihim siyang nanalangin na sana'y tanggapin na nito ang sagot niyang iyon. Hindi na niya alam ang gagawin at hindi na siya makapag-isip ng iba pang alibay para dito. Titig na titig ito sa kanya habang tila inaanalisa ang mga sinasabi niya. Ilang segundo ang dumaan bago ito nagsalita. Iyon lang ba talaga? Para kasing, you know that you can trust me, right? Dinala niya ang likod ng palad nito sa kanyang mga labi. Dinampian niya iyon ng masuyong halik. Don't worry too much, okay? Sabi niya. Iniipit pa niya sa tainga nito ang mga ilang hibla ng buhok na kumawala sa pagkakapusod nito. I love you, Ara. Always remember that I love you. Natigilan ito sa sinabi niya. Namutla ang mukha nito. Bigla ay na-realize niya kung bakit. Gusto niyang murahin ang sarili. Mali siya na binitawang salita rito. Halos eksaktong iyon sa mga salitang sinabi ng ina nito bago nahulog ang sasakyan ng mga ito sa bangin ayon sa pagkukwento nito. Damn him. He felt grip tighten. Lalo niyang nakumpirma na iba ang naging impact ng mga salitang iyon dahil sa sumunod nitong reaksyon. Don't leave me, Albert. Pakiramdam niya ay nagsikip ang daluyan ng hangin niya nang mapansin ang pagkislap ng butil ng luha sa mga mata nito. For the second time, he cursed himself silently. Hindi niya ugali ang magmura pero hindi niya magawang pigilan ang sarili. Para bang sa paraang iyon ay maiibsan ng sakit na lumukob sa pagkatao niya. Marahang inaplos niya mga pisngi nito. Pinalis niya mga luha nito na nagsimulang dumaloy sa mga pisngi nito. Don't cry, please. I hate seeing you cry like that. Dahil nasasaktan ako. Hinawakan nito ang mga kamay niyang nasa mga pisngi nito. You won't leave me, right? Promise me you won't. Sunod-sunod ang naging pagtango niya bago niya mahigpit na niyakap ito. Bakit pinahihintulutan niya itong mangyari? Mahal na mahal kita, Albert. Mahal na mahal. Paulit-ulit na sabi nito. Pero sa halip na matuwa siya ay naramdaman niyang tila napupunit ng puso niya. Hindi niya may paliwanag kung gaano kasakit iyon.
Bahagya nitong inilayo ang sarili sa kanya. Masuyong hinaplos nito ang mga pisngi niya. Then she rested her head against his. Oh good heaven, why did he feel like crying? You took my heart away, Albert, and if ever na naiwan mo ko, kasama mong mawawala ang puso ko. Hindi ko ako lang ang pwedeng mangyari. Ika mama, hindi na naituloy ang sasabihin. Do you understand? Tumango siya at napaisip. Ang gusto siguro nitong sabihin sa kanya na hindi nito naituloy ay ikamamatay ko yon. No, hindi yun maaari mangyari. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha nito. Wala na siyang maisip na paraan upang maibsan kung ano man ang nararamdaman nito. Tinawid niya ang maliit na distansya sa pagitan nila. He kissed her passionately. Sa pamamagitan niyon ay pinaramdam niya kung gaano niya ito kamahal. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na sila sa Maynila. Nang maihatid na ni Albert si Ara sa bahay nito, ay siniguro niyang nasa maayos sa kalagayan nito bago siya magbadaling bumalik sa loob ng sasakyan at pinaharurot iyon papunta sa East Avenue Medical Center. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa naturang ospital, ay nagbalik sa kanyang alaala ang mga tawag na natanggap niya habang nasa Pangasinan siya. Tita Hasmin, bakit napatawag po kayo? Tanong niya sa ina ni Andrea. Albert, iyon lang at narinig na niyang humikbi ang ginang sa kabilang linya na ikinabahala niya. May problema po ba? Albert, may alam ka bang problema ng anak ko? Nitong mga nakaraang araw, lagi na lang siyang umuuwing lasing. May problema ba kayo ng anak ko, ha? Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Bakit tila walang alam ang ginang tungkol sa paghiwalay nila ni Andrea? My God, hindi ba sinabi nito na Andrea ang tungkol doon? Akmang sasabihin na rin niya ang totoo sa sitwasyon nila ni Andrea nang biglang magsalita ulit ito. Albert, nasa hospital ang anak ko. Ho? Nabangga ang kotseng minamaneho niya habang pauwi siya. Kasalukuyang iniimbestigahan ng aksidente. Critical ang kondisyon niya, Albert. Kailangan ka ng anak ko. Ang sabi niya sa akin, bago mangyari ang aksidente, nasa out of town ka raw. Kung nasaan ka, umuwi ka muna, iho. Pero po, hindi na niya alam ang sasabihin. Napakabilis sa mga pangyayari. Hindi yun maproseso sa isip niya. Kung may pagtatampuhan man kayo ng anak ko, kalimutan mo muna yon. Alam kong hindi yun sinasadya ng anak ko. Saksi ako kung gaano kanya kamahal. Napailing siya. Kung alam lang ninyo ang ginawa ng anak niyo sa akin. Ngaling-ngaling sabihin niya iyon dito, ngunit sa sitwasyon ngayon ay hindi yun makakatulong. Pinili na lamang niyang manahimik, pero naguguluhan siya sa mga nangyayari. Maraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Ano ba nangyayari kay Andrea? At nasan ba lalaking pinagmamalaki nito? Albert! Napukaw ang atensyon niya nang tawagin siya ng ginang. Humugot siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Pauwi na rin po kami bukas. Pasensya na po kayo kung hindi po agad ako makakapunta dyan. Pakitext na lang po ako kung ano pa po ang mga progress sa sitwasyon dyan. Kailangan din po kasi ako rito. Kailangan ako ni Ara. Naisaloob niya. Pagkatapos kasi niyang malaman ang pinagdadaan ng hirap ng nobya, ay isinumpa niya sa sariling mamahalin niya ito at aalagaan ng buong puso. Aasahan ko yan, iho. Tumango siya na para bang nakikita siya nito bago naputol ang linya. Ang buong akala niya ay doon na natatapos ang tawag nito at magkikita na lamang sila nito sa Maynila. Ngunit umagahan ay ginambala siya ng tawag ng galing uli rito at umiiyak na. Tita Hasmin, huminahon po kayo. Ano po ba nangyari? Kamusta po si Andrea? Kahit paano naman ay nag-aalala pa rin siya rito. May pinagsamahan din sila nito kahit pa hindi naging maganda ang katapusan niyon. Nagising na siya, Albert. Kaya lang, hindi niya gusto ang hinig nito. Pakiramdam niya ay hindi na maganda ang mga susunod na mangyayari. Humikbi ito muling nagsalita. Hindi na siya nakakakita, Albert. Hindi ko maintindihan ang lahat na sinasabi ng doktor. Pero ang natatandaan ko ay may pumasok na bubog sa mga mata niya dulot ng aksidente. Naghihisterya siya kanina.
Tinatawag ka niya. Hinahanap ka ng anak ko, Albert. Kailangan ka ng anak ko. Nakikiusap akong huwag na huwag mong iiwan ang anak ko sa ganitong sitwasyon. Ngayon ka niya mas kailangan. Inihimpil ni Albert ang sasakyan nang makakuha ng lugar na mapagpaparkan. Pinatay niyang makina, saka bumuntong hininga. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya alam kung anong magiging epekto ng pangyayaring iyon sa kanila ni Ara. Ayaw niyang isipin yon. Diyos ko, kung nananaginip lamang ako ay gusto ko nang magising. Nais sa loob niya. Ngunit hindi iyon ang isang panaginip. Totoong buhay iyon. Pakiramdam niya ay haharap siya sa korte nang bumaba siya ng sasakyan niya. Pakiramdam niya ay hahatulan na siya ng araw na iyon at sesentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.